Sunog or tostado na naman ito. Ayan o. Tostado yung channel 1, yung channel 2. Okay, parang wala naman ako nakitang tosta. Ayan. Hindi na natin i-plug in to. Diretso point of view na tayo. Point of view. Back to normal tayo. Kasi hindi normal kapag wala tayong repair na mga ilang araw or ilang linggo na ACE, di ba? Na LX20 or LX10. Kaya back to normal tayo. Ayun, meron ulit tayo rito ACE na LX20. Galing Malabon ito. Shoutout na sa may-ari nito na tayo pinagkatiwalaan na gumawa ng unit nila. Mag-alas 8 na ng gabi, dinala pa rito sa shop. Kasi galing silang Malabon pa. Okay, ang issue nito, nakalimutan ko yung combo namin ni sir. Parang may umusok yata or walang audio yung isang channel. Basta, yun at yun pa rin naman ang gagawin natin, yung package na lagi nating sinasabi or ginagawa sa is na unit. Mag-fix bias tayo, mag-add tayo ng fuse, and then dagdagan natin yung slot ng transistor kung merong dadagdagan, and the rest dyan, i-repair natin yung dapat i-repair. Okay? Ayan, bali ito yung mission natin for today's video. Back to basic, back to normal, ACE na LX20. Ngayon, bali tanggalin ko lang muna yung takip pa sigurado. Medyo may kalumaan ng unit ni sir. Although sa Malabon kasi, yung gamit doon, marami akong customer na taga Malabon na butas, mabilis masira yung unit nila doon. Kasi dahil sa moist ng asin siguro kasi malapit sila sa dagat. Okay, tanggalin ko lang muna itong takip para makita ko. Mahirap na, baka mamaya may mga sunog na board dyan. Ipa-plug in natin, mahirap na. Tinatanggal ko na yung takip. And then, kaya pigil yung salita ko, ayan. Sunog or tostado na naman ito. Ayan o. Tostado yung channel 1, yung channel 2. Okay, parang wala naman ako nakitang tosta. Hindi na natin i-plug in to. Diretso point of view na tayo. Point of view. Diretso repair na tayo. Hindi na natin ipa-plug in to kasi kita naman o. Baklasin ko muna itong yan, dalawa na, baklasin ko na yung dalawa, ganun din naman eh. And then, madumi-dumi talaga siya. Kailangan nandang general cleaning dito. Nabaklas ko na yung channel 1 and then 2. Ito yung 2. Hindi biro to. Tusta malala, ika nga. Tusta malala, ayan oh. Nabago sa akin to. Lagi naman tayo nagmagawa ng ganitong klaseng problema eh. Ito yung capacitor oh. 50 volts by 1 microfarad lang naman to. Dito 5401, 551. Mga nasunog na yan, mga 10 ohms yan, 10 ohms. Tapos dito 150 ohms, 150 ohms. 10 ohms. Kabisado ko naman na ito eh. Tapos dito parang 2.7 yata to dito. Okay. Biyak yung drive nyo. Bakasin ko muna ito. Binaklas ko na lahat. Yung lahat ng mga nasunog binaklas ko na. Ay mga bloke inangat ko na. Tapos 10 ohms. 10 ohms tapos dito 1K kasi ito dito eh. 1K dito. Yan mga nasunog. Ito 150. 5401, 551, 4793, 1837, tapos 41, 48. Yan lang din naman lagi. Kabisado na naman nanonood sa atin to eh. 5401, 551. Tapos dalawang 10K dito, tosta. Tapos dito 4.7 yata to dito. Ayan, nasunog yan. Tapos ito yung medyo nakakalungkot. Kaya pinahuli ko talaga ito. Hindi ko talaga binaklas to, yung output, para maipakita sa inyo na sira lahat yan. Sira lahat talaga. Baka kasi mahirap na pagbintangan tayo na nandadaya tayo. Although hindi natin ginagawa yun. Tapos dito 669, laging sira to dito. Once na umusok yan, automatic sira to dito. 669. Tapos 1 UF na 50 volts dito. Yung 649 minsan buo ito. Ngayon balik tayo sa may output ha. Tester natin na yan. Dito muna tayo pumesto. Pataas na to dito eh. Ito dali tapos dali sira ba, ilan na? 4 dito, short, walang natira dito.
Ikaw pa naman lumiyab eh, may matitira pa. O dito, wala man lang matira na kahit isa lang O, shorted. Lang, mag-inarte ka pa. O, yan, shorted. Shorted. O, ubos. Hindi man lang nahawa sa atin. Inubos niya talaga. Dito naman, wala naman to sira. Sigurado ako dito. I-fix bias lang to natin. Okay, palitan natin lahat ng mga parts na nasira. Tapos tanggalin natin yung lahat ng mga output na sira. Kompleto na yung output. Hindi, may kulang pa rin isa siyempre. Ang gastos kapag kinumpleto pa natin to, dagdagan natin to dito, dagdagan pa natin to dito. Ang kalabasan yan 4, 8, 10, 12. Ay wala pa naman sa usapan namin ni sir dito na ganun. Baka mamaya mabigla siya kapag siningil natin sa medyo mataas na presyo. Dahil nga ikukumpleto natin, baka umangal naman. Ito lang muna. Although wala naman problema kahit di naman natin dagdagan to. Ang importante dito, ma-fix bias and then lagyan ng fuse. Ayan, kompleto na siya. Kompleto na yung mga parts. Sana walang problema dito. Ayan, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 150, 150. Tapos 10 ohms dito, 10 ohms. Tapos dito 1K to dito, 1K. 1 UF, tapos 4793, 1837, dalawa. Tapos dito 2.4, 4.7. Tapos 1.8K yung Phoenix natin. Tapos 220 ang nilagay ko dito. 220. Okay, tapos dito switching diode. Laging sira yan dyan. Pag nasira to, automatic sira din to. Pati ito 551, 5401. Yung diode, buo naman yung diode eh. Okay, hindi ko muna binalik sa heatsink. Although sinukat ko na to bago kasi tayo magkabit ng or maghinang ng transistor. Make sure na naisalpak natin sa heatsink para pag binalik natin, shoot siya. Ayun, balik ko muna to dito. Mamaya na natin linisan to. Balik natin dito, tapos sabay try natin kung magiging normal siya. Hirap kasi na itornilyo agad natin sa heatsink, tapos hindi maging normal to. Mahirap ulit na magbaklas. Hindi siya kasi double sided. Hindi katulad sa double sided na pwede ka maghinang sa taas lang. Ito kasi hindi. Babaklas ka talaga ng buo ng board. Naibalik ko na yung board. Ayan na. Balik natin pansamantala. Yung isa nandun. Try lang muna natin, sana magkaroon ng bias siya, di ba? Bago natin siya ibalik sa may heatsink. Okay. Mag-valve muna tayo para sigurado. Nagre-relay. Normal, nagre-relay siya. Ulit parang hindi. Parang hindi nagre-relay may sirain pa naman relay ng LX20. Isa. Dalawa. Okay. Dalawa. Nagtitrigger naman siya. Medyo nabibingi lang si Sulid. Gabi na kasi. Gutom na. Ito. Mag-ingat kasi lagi ako nadidisgrasya dito. Baliktad. Although meron na. Meron na. Dito tayo sa mahaba. Ayan Meron na Nasa 0.3. Hindi mataas to dito Nasa 0.3. Importante meron. Wala naman kabisado naman natin yung pyesa na nalalagay natin dyan. Naging normal siya. Pwede na natin ibalik to dito sa may heatsink. Pwede na natin ibalik. Tapos sunod natin to dito. Sunod natin itong, ito naman wala naman tayong dadagdag dito. I-fix bias na natin to. Okay? Balik ko na sa heatsink yung board natin. Yan. Ito guys paalala ko lang sa inyo yung 669 dito, wala, kung nabili nyo na 669 is yung may bakal sa likod, pabaliktad yan. Yung numero nandoon sa likod, yung walang numero nasa labas, tapos yung bakal nasa labas. Ayan Kapag ganyan, kailangan nyo gumamit ng sapin. Ako naglagay ako ng sapin, yung Mega. Kasi kapag hindi ka magsapin dyan, body, tapos din sa may heatsink, putok yan. Kaya ang gagawin mo, magsapin ka. Ayan Sapin yan. 669, tapos pabaliktad yung numero nandoon sa loob. Tapos, itong channel na to, na-fix na rin natin. Dahil tinatamad ako magbaklas, putol, tapos patong lang. 1.8K, 220 ohms. Okay? Ngayon, ibalik natin kasi gabi na. Pasabukas na lang natin siguro pagdagdag ng
ng fuse dito, and then sabay linis, and then kung ano pang ibang pwede natin gawin. Sa ngayon, try muna natin ikabit yung dalawa, sukat bago tayo umuwi. Balik ko na yung dalawang board. Try natin sukatan. Isa, tatlo. Okay. Goods lahat ng relay niya. Working lahat ng relay niya. Dito yung stock, yung kan lang, pinix lang natin to dito. Ayan. Halos magpo 0.3. Dito. Oh, same lang. Same lang. Okay. Day 2. Binalik ko muna yung board. Nalagay muna ako ng audio input and then speaker. Gusto kong malaman kung may audio na siya or wala. Okay? May trigger na may relay. Audio source na itong cellphone natin na isa. Okay? Channel 1. Yun lang, may tama yung control. Pero may audio na siya. Tama lang. Tama lang yung control, pero may audio na. Ito. Meron din. May mga tama lang yung control. Pero working na siya. Okay, makapirate tayo. Yun, may audio na. Working na yung audio niya. Proceed na lang tayo sa may lagay ng fuse. Okay, maglalagay na lang tayo ng fuse total. May audio na to, yun na lang. Tsaka ito, general cleaning na to. Linisan muna natin ito. Nabaklas, and then nalagyan ko na ng fuse box. Fuse box yung gamit ko dito. Fuse box ang tawag ko dito. Ito, and then ito. Tapos 15 ampere yung ginagamit natin. Paulit-ulit na lang yung video natin. 15 ampere ang nalalagay ko dito na fuse. Kung saan to putulin, dito. Dito ako nagpuputol sa ilalim. Dito, and then dito. Tapos kakatirin mo to. Yan o. Tapos ganun din dito sa may kabila. Kapag maglagay ka ng fuse box dyan, or fuse, kailangan iangat mo tong diode. Diode dito, nakaganito to eh. Kailangan iangat mo siya para makapaglagay ka ng fuse niya sa ilalim. Tapos katirin mo. Yan, katirin mo yan. Magiging kalabasan yan ganyan. Okay? Tapos kapag lagay ka na ng fuse, saka mo ibalik ito. Hinangin mo ulit to. Huwag na kalimutan hinangin to. Kasi pag hindi mo to iangat, hindi ka makapaglagay ng fuse dyan. Di ba? Okay? Ganyan na magiging labasan niya. Kapag lagay ka na ng fuse, saka mo ibalik ito. Hinangin mo ulit to. Huwag na kalimutan hinangin to. Nakalimutan ko kuhanan ng video. Naalala ko, binalik ko na yung tornilyo na dalawa. Ito, tinanggal ko yung control pala kasi may sira yung control. Ito yung control niya, 10K. Ayan, may plastic pa nga siya. Yan, pinalit natin na bago yan, oh. Walang bayad man siya pa. Yan, bago yan, 10K rin. Yan ang ginagamit natin sa mga power amp. Okay, tabi na natin ito. Although, tanggalin ko yung cap nito. Lagay ko siya dito. Pang cover din yan sa alikabok. Okay na, babalik ko lang ng tuluyan ng tornilyo nito, oh. Kasi kulang na tornilyo pa. Saka tayo mag-audio testing ulit. Nabalik ko na yung mga tornilyo. Na-fix na. Hindi, malinis na pala ito, ha. Yung mga namumuti-muti, wala na tayong magawa dyan. Kulay na ng... Kumapit na talaga. Naging kulay na niya talaga yan. Pero yung mga alikabok, wala na. Malinis na. Okay? Ngayon, yun pa rin. Nakakabit pa rin yung speaker. Hindi audio source natin doon. Inulit ko, ha. Bago na yung ito, ha. Bago na yung control. Tapos, nakarektang to 20 tayo. Wala na sa may bulb. Bahala ka dyan. Okay. No. Dito pala may audio na, oh. Kanina dito sa may 2 o'clock, 3 o'clock saka magkaroon ng audio eh. Ngayon dito meron na, oh. Oh, di ba? Mababa pa lang meron na siya, oh. Okay. Ayan, baka makaperate pa tayo. Yan na, working na. Ayun, balikan natin yung mga ginawa natin. Repair, dahil tostado ito. Tapos, ubos lahat ng output, ha. Bali, 8 piraso. Ayan, basta balikan nyo na lang yung vlog natin, yung simula ng vlog natin. Ayun, sir from Malabon. Bali, okay na yung Ace na LX20 nyo. Ulit-ulit na lang tayo, eh. Hindi na siguro ako magsasabi na sana nakapagbigay idea tayo. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop.
61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.